Ano ba ang epekto ng pagre-reveal kay Scupper Gaban sa Elbaf Arc? So ano-ano ba ang mga relevant knowledge na hawak ngayon ni Scupper Gaban na maaari niyang i-reveal sa atin para sa Elbaf Arc? Una syempre alam niya exactly kung ano ang nangyari sa God Valley incident. Meaning pwedeng magbigay ng bits of information itong si Gaban kung sakali man at matalakay yung patungkol sa nangyaring God Valley incident sa arc na to. Related nga dito ang ikalawang relevant knowledge na taglay ni Gaban yung patungkol sa history ni Shanks. Dahil nga sa present itong si Gaban sa God Valley malamang sa malamang na maboblock up yung patungkol sa pagkuha ng Roger Pirates sa batang Shanks na nasa treasure chest. Napakataas nga ng possibility na magbibigay ng detalye itong si Gaban patungkol sa lore na to. Since currently nga nandito ngayon sa Elbaf yung kakambal ni Shanks. At once na makita nga ito ni Gaban panigurado, maglalabas siya ng information kung bakit at paano nila nakuha yung batang Shanks sa God Valley. Lalo na ngayon at sinabi pa ni Shamrock na ang susunod na hakbang na daw na gagawin nila yung i-hostage ang mga batang giants ng Elbaf. Meaning papunta na sila ngayon ni Ganku sa Walrus School. At base nga sa mga recent chapters, currently nga na nandito sila Ripley at Color. At dahil nga sa nalaman natin sa chapter na to na anak at asawa ito ni Gaban, malamang na magmamadaling pumunta itong si Gaban sa lokasyon ng asawa at anak niya. At lastly ang huling relevant knowledge nga na hawak ni Gaban, yung alam niya yung patungkol sa history ng mundo. Dahil nga sa kasama siya ng Roger Pirates na pumunta sa Laughtale, malamang na alam niya yung patungkol sa lore ng Sun God. Alam niya yung patungkol sa pagre-reincarnate neto sa hinaharap. At ikukumpirma niya na itong hinihintay niyang hinaharap ngayon na. Nasa harap niya na itong matagal niya nang hinihintay na bagong Sun God. At syempre para mangyari ito kailangan niyang puwersahin na paggamitin itong si Luffy ng Gear 5. Pero kilala naman natin si Luffy. Hindi nga siya nag-overpower ng sitwasyon kung alam niya at hindi naman worthy ang kalaban niya. O wala itong kalaban-laban sa kanya. Gaya na lang ng paggamit niya ng Gear 4 sa mga alaga ni Rogue. Or itong pag-atake niya ng simpleng Gear 4 lang kay Loki. Dahil nga sa alam niya na nakakadena si Loki, alam niya na wala itong laban sa kanya. Kaya naman wala nang ang punto pa para gamitan ito ng Gear 5. At sa part naman ni Gaban, mukhang hindi pa nga nasisense ni Luffy na malakas itong si Gaban. Kumbaga ina-underestimate niya pa ito sa ngayon. Kaya naman panigurado itong tagahamon ni Gaban kay Luffy, talagang mag-all out siya. Ipapakita niya kay Luffy kung bakit siya ang tinatawag na Mountain Eater. Ipapakita niya kung bakit siya ang left-hand man ng dating Pirate King na si Roger. Kaya naman asahan nga natin na hindi lang light battle ang mangyayari sa laban na to. Bagkus isang matinding laban talaga. Laban na talagang mahihirapan ang bawat isa. Ipipredict ko nga na sa laban nila possible na mahihintulang ito once na maramdaman na ulit ni Scupper Gaban ang haki ni Shamrock. Maaari nga na maalarma si Gaban once na masense niya na itong haki ni Shamrock nasa lokasyon ng asawa at anak niya. Sa tingin ko lang naman yan. Anyway, sa part naman ng information patungkol sa Man with Mark Flames, maraming ang fans ang nagkokonekta neto kay Scupper Gaban. Since oo nga naman, sa itsura ni Gaban na ni-reveal sa latest chapter, kapansin-pansin nga yung marka sa mukha niya na para bang may sunog ito. Bali para sa akin nga hati pa rin ako kung si Gaban ba talaga ang Man with Mark Flames o hindi. Kumbaga 50-50 dahil may mga rason nga na pwede nating ipilit na siya talaga ito. At may mas maraming rason nga rin para naman sabihin na hindi talaga siya itong Man with Mark Flames. Example na lang itong pagde-describe ni Lafitte na itong Man with Mark Flames daw nakasakay sa itim na barko. Kung saan nagkakaroon nga daw ng malalaking whirlpool ang dagat once na may lumapit daw sa kanyang mga barko. So ang pwede nga nating sabihin na rason na hindi talaga si Scupper Gaban itong tinutukoy na to itong information sa latest chapter na 20 years na daw siyang naninirahan sa Elbaf.
Ang counter-argument naman dito dahil nga sa ni-reveal sa chapter na to na itong suot-suot niya very similar sa nakita nating karakter na nakikipag-inuman kay Crocus. And we assume na hindi lang nag-i-stay si Gaban sa Elbaf bagkus naglalakbay rin siya from time to time. Meaning posibleng ang meron siyang barko na ginagamit as per Lafitte. At kung matatandaan nyo nga sa theory video natin patungkol sa Man with Mark Flames, nabanggit ko nga dito na posibleng itong tinutukoy ni Lafitte yung mismong Oro Jackson. Dahil nga sa kailangang itago itong barko na to since related nga ito kay Goldie Roger, pwede nga kinut ng armament hockey ni Gaban itong Oro Jackson o kinulayan niya lang ito ng kulay itim. Nang sa ganon hindi ito makilala ng mga Marines at world government. Dagdag factor pa nga rito yung pagiging navigator ni Gaban dahil kung may miyembro man ang Roger Pirates na maaatasang magtago ng Oro Jackson, saktong si Gaban nga ang fit para dito. Plus, nasa Elbaf pa siya. Kung saan dito nga rin makikita yung main materials para sa Oro Jackson, which is itong Tree of Adam. Kaya naman kung sakali nga at may masirang parte sa Oro Jackson, mabilis nga lang itong mapapalitan. Sa part naman ng pagkakaroon daw ng malalaking whirlpool once na may lumapit na ibang barko sa Man with Mark Flames, kung sigapan nga talaga ito, hindi ako naniniwalang kagagawan lang ito ng Devil Fruit powers. Sa tingin ko kagagawan ito mismo ng Conqueror Saki. Kumbaga branch siya ng power ng King Saki. Yes, possible nga ito. Dahil nakita naman natin kay Shanks na pinamalas niya yung isa sa unique abilities ng Conqueror Saki. At ito nga yung tinatawag ng mga fans na Bluetooth Haki. Unlike nga sa usual Conqueror Saki na kalat ang binabato netong power, itong ginamit nga ni Shanks kay Admiral Green Bull, directly lang talaga niya itong pinatama. Meaning may mga i-reveal pang branch ng power itong King Saki. At malay natin, ito yung ituturo ni Gaban kay Luffy ngayong Elbaf arc. Speaking of pagiging navigator ni Gaban, sinasabi nga rin na nasa Man with Mark Flames daw yung ika-4 na Road Poneglyph. Sa mga hindi nakakalam ang main point nga ng pagkakaroon ng navigator sa isang pirate crew para sa siya ang nagturo ng mga daanan. Sila nga ang pinaka-knowledgeable sa kung saang way pupunta ang pirate crew nila. Assuming na si Gaban nga talaga ang navigator ng Roger Pirates, it makes sense lang rin na siya ang magtatago ng ika-4 na Road Poneglyph dahil alam naman natin na kasangkapan lang itong mga Road Poneglyph sa totoo netong pakinabang, which is dito nga nakasulat yung mga coordinates para makapunta sa Laugh-Tale. Ibig sabihin kung meron ng hawak na kopya ang Roger Pirates na mga Road Poneglyph, paniguradong si Gaban ang may hawak netos sa kanila since siya nga ang navigator. Ang counter-argument naman dito na kung si Gaban talaga ang may hawak ng ika-4 na Road Poneglyph, bakit hindi ito kinukuha ni Shanks sa kanya? Dahil kung i-compute nga natin, isa na lang rin ang kulang ni Shanks na Road Poneglyph. Meaning pwede na siyang makapunta sa Laugh-Tale once na makuha niya na itong hawak ni Gaban. Anyway, ayun na nga yung topic natin patungkol sa impact ng pagre-reveal ng karakter ni Scopper Gaban ngayong Elbaf arc. Yung iba nga nilalaman ng chapter 1139 gaya ng patungkol sa Black Circle Star, yung pagkukumpara ni Luffy kila Gaban at Sanji, at yung patungkol sa paggalaw ng dalawang Holy Knights, i-upload na nga lang natin to sa susunod na video natin. Since meron ngang break next week, kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Sana nga na-enjoy nyo itong topic natin ngayon patungkol sa left hand man ng dating Pirate King na si Roger. So yun lang, peace!